Ako nga pala si Dan Carlo Edolientas ng BSMT3B2. Ngayon ang i-discuss natin sa ating vlog ay ang 10 historical sites na na-recognize ng NHCP or ng National Historical Commission of the Philippines. So, meron tayong ah, 10 example. So, hatiin natin siya. Meron tayong 5 international at 5 local. Ano nga ba ang NHCP? Ang NHCP ay isang ahensya ng gobyerno na responsable sa pagtataguyod ng kamalayan sa kasaysayan, pagpapanatili ng pamana ng kultura at pagprotekta sa mga makasaysayang lugar at monumento sa Pilipinas. Narito naman ang impormasyon tungkol sa 5 lokal na makasaysayang lugar sa Pilipinas. Una na dito ang Emilio Aguinaldo Shrine. Matatagpuan ito sa Kawit, Cavite. Ito ay pambansang dambana na minarka ng lugar ng kapanganakan ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas. Ang shrine ay nagtataglay ng mga personal na gamit at memorabilia ni Aguinaldo. Ito ay isang mahalagang lugar para sa mga Pilipino upang matuto tungkol sa kasaysayan ng bansa. Pangalawa naman ang Rizal Shrine. Ito ay matatagpuan sa Calamba, Laguna. Ito ay pambansang dambana na minarkahan ng lugar ng kapanganakan ni Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang shrine ay nagtataglay ng mga personal na gamit at memorabilia ni Rizal. Ito ay isang malagang lugar para sa mga Pilipino upang matuto tungkol sa buhay at mga akda ni Rizal. Pangatlo ang simbahan ng Barasuain. Matatagpuan sa Malolos, Bulacan. Ito ay makasaysayang simbahan na nagsilbing luklukan ng revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas noong 1898. Ang simbahan ay nagtataglay ng mga makasaysayang artifact at memorabilia. Sunod naman ang Fort Santiago. Matatagpuan ito sa Intramuros, Manila. Makasaysayang kuta na nagsilbing bilangguan para sa mga revolusyonaryong Pilipino sa panahon ng mga kolonyal na Espanyol at Amerikano. Ang kuta ay nagtataglay ng mga makasaysayang artifact at memorabilia. Ang bayan o bayo. Ito ay makasaysayang lugar. Matatagpuan sa bundok o mountain province. Makasaysayang lugar na minarkahan ang pagdaan ni na Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga tauhan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Ang lugar ay nagtataglay ng mga makasaysayang artifact at memorabilia. Isa rin ito sa malagang lugar para sa mga Pilipino upang matuto tungkol sa kasaysayan ng bansa. Ang mga lugar na ito ay kinikilala ng Pambansang Komisyon sa Kasaysayan ng Pilipinas para sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinapanatili ang mga ito para sa mga sumusunod na henerasyon upang matuto at palagaan ang kasaysayan. Para naman sa international, narito ang impormasyon tungkol sa mga makasaysayang lugar sa Camarines Sur. Una na dito ang Katedral ng Naga. Itinayo noong 1595 bilang bahagi ng diocese ng Nueva Cáceres. Ito ay kasalukuyang katedral na itinayo sa pagitan ng 1808 to 1843. Isa rin ito sa pinakamatandang katedral sa Pilipinas. Nagsisilbing sentro ng Katolisismo Romano sa rehiyon ng Bicol. Sunod naman ang seminaryo ng Holy Rosary. Itinatag ni Right Reverend Domingo Collantes noong 1597. Isa sa mga pinakamatandang seminaryo sa Pilipinas. Nagsisilbing institusyon para sa paghubog ng mga pari sa rehiyon ng Bicol. Sunod naman ang Kolehiyo de Santa Isabel. Pinagpala at binuksan noong Setyembre 18, 1870. Ito ay unang paaralang normal para sa mga kababaihan sa Pilipinas. Nagsisilbing institusyon para sa edukasyon ng mga kababaihan sa rehiyon ng Bicol. Sunod naman ang simbahan ng San Francisco. Itinayo noong 1578 mula sa mga materyales. Ang huling Espanyol na gobernador ng ambos Camarines ay sumuko dito kay Elias Angeles at Felix Plazo noong Setyembre 18, 1898. Nagsisilbing simbolo ng pagtatapos ng pamumuno ng Espanyol sa rehiyon ng Bicol. Sunod naman ang monumento ng 15 martir ng Bicol. Ginugunita ang 15 ilustrado na inakusahan ng Espanyol bilang mga konspirador sa panahon ng Rebolusyong Pilipino taong 1896 to 1898.
Ito ay nagsisilbing paalala sa mga Pilipino ng mga sakripisyo ng mga bayani ng bansa. Isa sa mga mahalagang lugar para sa mga Pilipino upang matuto tungkol sa kasaysayan ng bansa. Ang mga lugar nito ay kinikilala ng NHCP para sa kanilang makabuluhang kontribusyon para sa kasaysayan ng Pilipinas at mapanatili para sa mga susunod na henerasyon upang matuto at palaganip. So yun, na-discuss na natin ang 10 historical sites na na-recognize ni NHCP o ng National Historical Commission of the Philippines. Yun lang, salamat.